Sa isang gabi ng malakas na ulan sa Maynila, bandang 8:00 ng gabi ng 15 ng Agosto, taong 2002, isang babae ang nakaupo sa gilid ng kanyang kama, hawak ang kanyang cellphone na nanginginig ang kamay. Siya, si Isabela Ramirez, 32 taong gulang, may mahabang kulot na buhok na kulay itim, morena, at kilala sa kanilang lugar sa Quezon City bilang isang maaasahang kaibigan at mapagmahal na ina. Ngunit sa gabing iyon, ang kanyang mga mata ay namumugto, punong-puno ng luha, habang paulit-ulit yang binubuksan at isinasara ang mga mensaheng nakikita sa screen. Ang mga mensaheng iyon ang sumira sa lahat ng kanyang paniniwala tungkol sa tiwala, pagkakaibigan at pagmamahal. Hindi totoo. Hindi ito totoo. Paulit-ulit niyang bulong habang ang ingay ng ulan ay tila pumapalakpak sa bawat salitang kanyang binibigkas. Ngunit sa bawat pagbasa niya ng mga salitang iyon, mga mensahe ng kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Clarissa de la Cruz, 29 na taong gulang, maputi, mahaba at tuwid ang buhok na kulay kayumangging tsokolate, mapupungay ang mga mata, isang sugat ang lalong bumabaon sa kanyang puso. Si Clarissa, ang taong ilang dekada niyang pinagkatiwalaan, ang babaeng lagi niyang kinupupkop at itinuring na kapatid. Siya mismo ang sumira ng lahat. Habang ang naratibo ng gabing iyon ay nagiging mas malinaw, naaalala ni Isabela kung paanong ilang oras bago ang pagbuhos ng ulan, masaya pa siyang naghahanda ng hapunan para sa kanyang anak na si Miguel, 8 taong gulang, maputi, maikli ang buhok na kulay itim, masayahing bata na mahilig maglaro sa kalye ng Barangay Kamuning. Wala siyang kamalay-malay na sa parehong oras na iyon, ang 2 taong pinakamalapit sa kanyang puso ay nagtaksil sa kanya. Ang kanyang asawa na si Rafael, 35 taong gulang, matipuno, kayumanggi, maiksi ang buhok na itim, at nakasuot palagi ng simpleng t-shirt at pantalon, ay nasa isang lugar na hindi niya inaakala. At kasama nito, si Clarissa. Kung naririnig mo ito ngayon, marahil iniisip mo kung paano nagsimula ang lahat. Kaya hayaan mong balikan natin ang mga araw bago nagbago ang lahat, bago pa bumagsak ang mundo ni Isabela. Noong ika-27 ng Hulyo taong 2002, isang araw ng linggo, masaya ang pamilya ni Isabela. Nakaupo silang lahat sa Luneta Park. Nagpipiknik kasama si Clarissa. Ang araw ay maliwanag, ang hangin ay may dalang bango ng damo at mga pagkain. Si Isabela ay nakangiti, hawak ang kamay ng kanyang anak habang pinapanood itong tumatakbo sa damuhan. Si Rafael naman ay nakaupo sa lilim ng isang puno, nakatitig kay Clarissa na parang may lihim na sinasabi ang kanyang mga mata. Isang titig na sa oras na iyon, hindi napansin ni Isabela, ngunit kalaunan, magiging parang sumpa na babalikan niya sa bawat alaala. Minsan ba naranasan mo ng paniwalaan mong kilala mo ang mga taong pinakamalapit sa iyo, pero isang araw ay bigla na lamang silang naging mga estranghero? Sa buhay ni Isabela, iyon mismo ang nangyari. Habang nagiging mas malinaw ang mga kaganapan, mapapansin mo ang tila mga munting senyales na noon ay hindi niya pinansin. Ang mga tawag na hindi sinasagot ni Rafael tuwing gabi, ang mga biglaang pag-alis ni Clarissa na walang pasabi, at ang mga titig na palihim na palang nagaganap tuwing sila ay magkasama. Ngunit bilang isang babaeng puno ng tiwala, ipinagpalagay ni Isabela na lahat ng iyon ay mga bagay na normal. Sapagkat ganun siya magmahal, walang halong pagdududa, puro paniniwala. Ngunit ang gabi ng ika-15 ng Agosto ay nagbago ng lahat. Habang binabasa niya ang mga mensahe, nakita niya roon ang mga oras, mga lugar, at mga salitang hindi mapapasinungalingan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Isabela,
Sulat ni Clarissa kay Rafael. Pero mahal kita, hindi ko na kayang itago pa. At ang sagot ni Rafael, ako rin Clarissa, pero paano kung malaman niya? Sa puntong iyon, ang mga oras ay tila huminto. Ang tunog ng ulan, ang lamig ng gabi, at ang pintig ng kanyang puso ay nagsama-sama upang bumuo ng isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Ang kanyang tahanan, na minsang puno ng saya, ay biglang naging kuluman ng mga tanong, ng pagdududa at ng galit. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng kadiliman ang lahat, balikan natin kung sino nga ba si Isabela bago ang lahat ng ito. Siya ay isang guro sa Quezon City, nagtuturo ng wikang Ingles sa mga estudyanteng high school. Kilala siya bilang isang babaeng mapagkalinga, laging handang tumulong at masayahin sa lahat ng pagkakataon. Ang kanyang mga estudyante ay madalas siyang alalahanin bilang Ma'am Isa, isang guro na hindi lamang nagtuturo ng leksyon, kundi pati ng mga aral sa buhay. At si Clarissa, ang kanyang kaibigan mula pa noong sila ay 14 na taong gulang sa Barangay San Andres, ay ang taong alam niyang hindi kailanman magtataksil sa kanya. Ngunit heto, narito sila sa pinakamadilim na kabanata ng kanilang pagkakaibigan. Kaya't kung ikaw ay nasa sitwasyon ni Isabela, ano kaya ang iyong mararamdaman? Paano mo haharapin ang katotohanang ang 2 taong pinakamamahal mo ay siya ring 2 taong sumira sa iyo? Ang mga tanong na ito ay magsisilbing gabay habang unti-unti nating nilalakbay ang kwentong ito. Ang kwento ng isang babae na kailangang bumangon mula sa pagkawasak ng kanyang tiwala. At marahil iniisip mo na kung paano siya magsisimula, pero huwag kang aalis. Sapagkat ito ay umpisa pa lamang. Sapagkat ang gabing iyon na puno ng luha at bagyo ay hindi lamang pagtatapos ng isang kwento, kundi simula ng isang mas malalim, mas masakit, at mas misteryosong paglalakbay ng isang pusong sugatan. Kinabukasan, matapos ang gabing puno ng ulan at luha, nagising si Isabela Ramirez na parang hindi totoo ang lahat. Nakatulala siya sa kisame ng kanilang maliit na bahay sa Quezon City. Hawak pa rin ang kanyang cellphone na tila ba may mga marka ng kanyang luha. Ang araw ay 16 ng Agosto, taong 2002 at habang bumubukas ang mga tindahan sa kanto at ang mga batang naglalaro sa kalye, ay unti-unti nang nag-iingay. Siya naman ay nakakulong sa kanyang sariling mundo ng sakit at pagkalito. Hindi niya alam kung paano siya babangon o kung paano haharapin ang katotohanan. Habang nagluluto siya ng almusal para kay Miguel, pilit niyang itinatago ang bigat sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak na masayang naglalaro ng laruan sa sala, walang kamalay-malay sa unos na bumabalot sa kanilang tahanan. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang kanyang isipan ay unti-unting binabalikan ang bawat detalye, bawat alaala, bawat senyales na hindi niya pinansin noon. Naalala niya noong 5 ng Agosto, taong 2002, bandang 5:00 ng hapon, nakaupo silang tatlo. Siya, si Rafael at si Clarissa sa isang maliit na kafe sa Tomas Morato. Habang umiinim sila ng kape at nagtatawanan, napansin ni Isabela ang mabilis na tinginan ni Rafael at Clarissa. Noon, inisip niya na baka pareho lang silang nagkataong napatingin. Ngunit ngayon, habang muling sumasagi sa kanyang isip ang eksenang iyon, ramdam niya ang tila pahiwatig ng isang lihim na noon pa man ay nabubuo. Habang dumadaan ang mga araw, lalo niyang napapansin ang mga maliliit na pagbabago. Ang mga biglaang meeting ni Rafael sa trabaho na hindi niya lubos maintindihan. Ang mga gabi na magsasabing kailangan niyang manatili sa opisina
Ngunit walang malinaw na ebidensya ng kanyang ginagawa at si Clarissa na dating palaging bukas sa kanya, ngayon ay tila mas maraming dahilan upang umiwas. Nagsasabing may mga lakad, may mga kaibigan na hindi niya nakikilala. Isang gabi, noong ika-22 ng Agosto, taong 2002, habang pinapatulog niya si Miguel, bandang alas 9 ng gabi, nakarinig siya ng tawag sa kanilang telepono sa sala. Dahil bihira nang may tumawag sa landline, nagmamadali siyang bumaba upang sagutin ito. Ngunit nang hawakan niya ang telepono, narinig niya ang mga salitang hindi niya inaasahan. Isang pinig ng babae, pamilyar na pamilyar, bulong na puno ng lambing. "Rafa, kailan ulit tayo magkikita?" Agad niyang ibinaba ang telepono. Nanginginig, hindi makapaniwala. Ang kanyang mga tuhod ay halos bumigay at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi ito maaari, bulong niya sa sarili. Ngunit sa loob niya, alam niyang unti-unti nang bumibigay ang kanyang mga pag-aalinlangan. Minsan ba ang naramdaman mo na parang lahat ng iniisip mong totoo ay unti-unting nadudurog sa harap ng iyong mga mata? Ganoon ang pakiramdam ni Isabela sa mga oras na iyon. Ang mga alaala ng kanilang kasal sa simbahan ng Quiapo, ang kanilang mga pangarap na binuo sa bawat sulok ng Maynila, ang mga tawanan kasama si Clarissa noong sila'y mga dalagita pa lamang sa Barangay San Andres. Lahat ng iyon ay tila nagiging abo na, tinatangay ng hangin. At dito nagsimula ang unang malaking pagbabago, ang unang birada sa kanyang buhay. Noong ika-24 ng Agosto taong 2002, isang Sabado ng umaga, nagpaalam si Rafael na pupunta sa isang meeting sa Makati bandang alas 10 ng umaga. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, pinili ni Isabela na sundan siya. Isinakay niya si Miguel sa kotse at nagpunta rin sila sa Makati. Sinasabing bibili lang ng mga gamit. Ngunit sa loob-loob niya, gusto niyang malaman ang katotohanan. At doon, sa isang maliit na cafe sa Ayala Avenue, nakita niya sila. Si Rafael, nakaupo sa isang mesa, kaharap si Clarissa. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, ang kanilang mga mata ay nag-uusap na parabang sila lamang ang nasa mundo. At nang makita ni Isabela ang eksenang iyon, ramdam niya na parang pinilas ang kanyang puso sa harap mismo ng kanyang anak. Migil siya sa labas ng cafe, nanginginig, pinagmamasdan ang dalawang taong iyon, ang kanyang asawa at ang kanyang kaibigan, na tila ba nagtatago ng isang relasyon na ngayon ay wala ng pagdududa. At sa puntong iyon, bumuhos muli ang luha ni Isabela. Ang kanyang anak na si Miguel ay nagtatanong, "Mama, bakit ka umiiyak?" Ngunit wala siyang maibigay na sagot. Mula noon, nagsimula ang sunod-sunod na mga tanong, mga gabi ng walang tulog at mga araw ng pakikipaglaban sa sarili. Ngunit habang lumilipas ang oras, napapansin niyang may mga tao ring nakakapansin sa paligid. Ang kanilang kapitbahay na si Aling Teresa, isang matandang babae sa Kamuning, minsan ay nagsabi, "Isabela, nakita ko si Rafael kagabi, hindi siya nag-iisa." Ngunit pinili pa rin niyang manahimik. Habang tumatagal, lalo pang lumalalim ang sakit at pagdududa. At dito pumapasok ang ikalawang bahagi ng kanyang paglalakbay, ang paglaki ng kanyang conflict. Ang kanyang mundo ay unti-unting nababasag at sa bawat piraso nito, lalo niyang nararamdaman ang bigat. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat, sapagkat isang gabi, noong ika-30 ng Agosto taong 2002, bandang alas 8 ng gabi, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay nagsasabing, "Isabela, kailangan mong malaman ang totoo. Hindi mo ako kilala, pero hindi tama ang ginagawa ni na Rafael at Clarissa sa iyo." At sa puntong iyon, alam ni Isabela na ang kanyang mundo ay tuluyan ng guguho. Ngunit hindi pa niya alam kung gaano kalalim ang sugat na kanyang madidiskubre, sapagkat ang susunod na mangyayari ay higit pa sa kanyang inaasahan.
Ang gabi ng unang araw ng Setyembre taong 2002 ay tila ba may hatid na malamig na simoy ng hangin na mas mabigat pa kaysa sa karaniwang simoy ng bare months sa Maynila. Sa maliit na bahay nila Isabela Ramirez sa Quezon City, nakaupo siya sa madilim na sala, hawak ang cellphone at nakatitig sa huling mensaheng natanggap mula sa hindi kilalang numero. Hindi mo alam ang kalahati, Isabela. Ang sikreto nila ay mas malala pa kaysa iniisip mo. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang paulit-ulit niyang binabasa ang mensaheng iyon. Sino ang taong nagpadala? Paano nito nalaman ang tungkol kina Rafael at Clarissa? Ang kanyang dibdib ay punong-puno ng kaba at sa bawat segundo parang may humahabol sa kanyang hininga. Ang mga mata niya ay punong-puno ng luha, ngunit ang luha ay hindi na galing sa pagkabigla, kundi sa unti-unting pagkilala na ang kanyang mundo ay hindi na muling magiging pareho. Noong 2 ng Setyembre, bandang 7:00 ng gabi, matapos niyang patulugin si Miguel, nagpasya siyang sundan muli si Rafael. Sa kanyang puso, umaasa siyang mali ang lahat, na baka may maling interpretasyon lang siya. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang may mas mabigat na katotohanan. Isinakay niya ang kanyang sarili sa jeep patungong Makati at mula sa bintana, pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng lungsod, mga ilaw na parabang nangumutya, nagsasabing hindi mo na mababawi ang dati. At doon niya nakita si Rafael, hindi sa opisina, kundi sa isang maliit na motel sa Pasay, papasok kasama si Clarissa. Ang eksenang iyon ang tuluyang sumira sa kanyang puso. Hindi na iyon inosenteng pagkikita. Hindi na iyon maipapaliwanag sa mga dahilan ng trabaho o biglaang lakad. Isa iyong pagtataksil na malinaw, isang sugat na hindi na matatapal ng kahit anong paliwanag. Umakbo si Isabela sa kanto, pilit na pinipigilan ang sarili na huwag sumigaw. Ang kanyang dibdib ay parang sumasabog, ang kanyang luha ay walang tigil, at sa gabing iyon, isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyang namatay. Ngunit higit pa roon ang kanyang natuklasan. Noong 5 ng Setyembre, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigang si Marites, isang dating kaklase nila sa high school na nakatira pa rin sa Barangay San Andres. Isa, sabi nito sa kabilang linya, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero nakita ko si Clarissa at Rafael sa mall kahapon. Magkahawak ang kamay, parang walang pakialam sa mundo. At isa, parang may tinatago pa sila. Narinig kong may binanggit si Clarissa tungkol sa isang bata. Nanginginig si Isabela sa narinig. Isang bata? Paulit-ulit niyang tanong sa sarili. Anong ibig sabihin nun? At dito pumasok ang ikalawang malaking virada ng kanyang buhay. Simpleng pagtataksil ang kanyang kinakaharap, kundi isang lihim na mas malalim, mas mapanira at mas nakakasakit. Habang lumilipas ang mga araw, naging bangungot para kay Isabela ang bawat oras. Sa paaralan kung saan siya nagtuturo, nahuhuli siyang nakatitig sa malayo, nawawala sa kanyang mga estudyante. Sa bahay, si Miguel ay nagtatanong kung bakit palaging malungkot si Mama. Mama, hindi mo na ako nilalaro tulad dati, wika ng kanyang anak. Ngunit paano niya maipapaliwanag sa isang batang 8 taong gulang ang bigat ng kanyang dinadala? Isang gabi, noong 8 ng Setyembre, nakaupo siya sa bubungan ng kanilang bahay. Pinagmamasdan ang mga bituin sa kalangitan. Doon niya naramdaman ang bigat ng tanong na bumabagabag sa kanya. Paano kung tama ang hinala ni Marites? Paano kung ang pagtataksil na ito ay nagbunga ng isang bagay na hindi ko kayang tanggapin? Ang kanyang mga luha ay patuloy na bumabagsak at sa kanyang isipan, paulit-ulit ang tanong, saan ako nagkulang? Bakit ako? At sa mga gabing iyon ng kalungkutan,
nagsimula ang kanyang paglalakbay ng sakit at pagninilay. Hindi lamang ito tungkol sa pagtataksil, kundi tungkol sa kanyang halaga bilang tao, bilang asawa at bilang kaibigan. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, ramdam niya ang bigat ng kanyang mga alaala. Ang kanilang kasal, ang mga pangakong binitiwan ni Rafael, ang mga gabing magkasama sila ni Clarissa na walang sawang nagtatawanan. Lahat ng iyon ay parang mga pasag na salamin na paulit-ulit niyang pinupulot kahit alam niyang masusugatan lang siyang muli. Sa puntong ito, maaaring itanong mo sa iyong sarili, kung ikaw ang nasa lugar ni Isabela, ano ang iyong gagawin? Pipiliin mo bang lumaban o susuko ka na lamang sa bigat ng katotohanan? Ngunit para kay Isabela, walang madaling sagot, sapagkat sa bawat araw, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang mga emosyon. Minsan, galit ang nangingibabaw, galit kay Rafael, galit kay Clarissa, at galit sa sarili dahil hinayaan niyang umabot sa ganito. Minsan naman, lungkot at pangungulila ang bumabalot sa kanya, lalo na tuwing nakikita niyang masaya pa rin si Miguel, walang kamalay-malay sa gulong bumabalot sa kanilang pamilya. Noong 13 ng Setyembre, habang naglalakad siya pauwi mula sa palengke sa Kamuning, nakasalubong niya si Clarissa. Ang babae ay nakasuot ng magandang damit, nakangiti na para bang walang kasalanan. Isa, bati ni Clarissa, na puno ng kasinumalingang kasayahan. Ngunit si Isabela, sa kanyang kalooban, ay halos sumabog sa galit. Gusto niyang isigaw ang lahat. Gusto niyang harapin siya roon mismo sa kalsada. Ngunit pinili niyang manahimik, sapagkat alam niyang hindi pa iyon ang tamang oras. At sa kanyang pananahimik, mas lalo siyang nilamon ng kanyang mga tanong at pangamba. Ano pa ba ang hindi niya alam? Hanggang saan ba ang kayang itago ni na Rafael at Clarissa? Habang ang mga araw ay nagiging mas mahirap, si Isabela ay unti-unting nawawala sa kanyang dating sarili. Ngunit sa kabila ng sakit, may bahagyang apoy sa kanyang puso. Isang munting apoy ng pagnanais na lumaban, na hanapin ang katotohanan. At na huwag hayaang tuluyang lamunin ng kasinumalingan ang kanyang mundo. Ngunit tandaan mo ito, ang kwento ay hindi pa nagtatapos, sapagkat ang mas matinding katotohanan ay nasa dulo pa, naghihintay upang tuluyang wasakin o palayain ang kanyang puso. Ang unang linggo ng Oktubre ay dumating na parang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa balat ni Isabela habang siya'y nakaupo sa kanilang lumang sala sa Quezon City. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga mula sa hindi matigil-tigil na pag-iyak. Ngunit sa halip na sumuko, ang kanyang puso ay naglalagablab sa isang bagong determinasyon. Alam niyang ang pagtataksil ni na Rafael at Clarissa ay hindi ang huling kabanata ng kanyang kwento. Noong ika-4 na ng Oktubre, bandang 8:00 ng gabi, naglakad siya sa tabi ng Luneta Park. Ang mga ilaw mula sa mga poste ay bumabalik sa kanyang mata, parang nagbabantang ilantad ang bawat lihim na nakatago sa dilim. Dito niya muling nakitang si Rafael, kasama si Clarissa, ngunit may kasama pang iba, isang estranghero na tila may hawak na impormasyon na magbabago sa lahat. Ang estranghero ay may matalim na titig at hindi kumikibo, ngunit ramdam ni Isabela na bawat kilos niya ay sa puntong iyon. Ang tensyon ay hindi na mabawi. Ang kanyang dibdib ay parang babagsak sa sobrang kaba. Ngunit sa halip na tumakbo, pinili niyang magmasid dahil alam niyang ang bawat detalye ay mahalaga. Ang bawat paggalaw ng tatlong tao ay parang eksena sa pelikula na kanyang pinapanood sa harap mismo ng kanyang mata. Dumating ang ika-10 ng Oktubre at naramdaman ni Isabela ang bigat ng bawat desisyon. Nagsimula siyang mag-research. Kumontak sa mga dating kakilala ni Rafael at Clarissa
At unti-unti niyang binubuo ang puzzle ng pagtataksil at mga lihim na itinago sa kanya sa loob ng maraming buwan. Napagtanto niyang ang lihim ay hindi lamang basta pagtataksil sa pag-ibig, kundi may mas malalim na koneksyon. Isang insidente sa kanilang nakaraan na inakala niyang ligtas na nakalimutan, ngunit muling bumabalik upang guluhin ang kanyang mundo. Habang naglalakad siya sa mga pamilihan sa Divisoria noong hapon ng ika-15 ng Oktubre, nakasalubong niya ang isang tindera na nagbigay ng impormasyon tungkol sa tinutukoy niyang estranghero. Siya po ba ang nakakita sa kanila sa palengke ng Quiapo noong nakaraang linggo? Tanong ni Isabela. Tumango ang tindera. Oo, pero nagmamadali siya at parang takot na takot. Ang impormasyong ito ay nagdala ng bagong liwanag sa kanyang utak. Ngunit kasabay nito ay mas malakas na sakit. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Bakit kailangan pang itago ang lahat? Ano ang koneksyon ng estranghero sa lihim ni na Rafael at Clarissa? At higit sa lahat, paano niyang haharapin ang katotohanan na ito ay maaaring magbago ng lahat ng kanyang paniniwala at tiwala sa mga tao sa paligid niya? Noong ika-18 ng Oktubre, habang nakaupo siya sa bahay ng kanyang kaibigan na si Marites sa Barangay San Andres, pinakinggan niya ang isang voice note mula sa estranghero. Ang boses ay mababa at may halong tangamba. Isabela, kailangan mong malaman ang lahat bago pahuli ang lahat. Ang mga salita ay kumapit sa kanyang puso at isang bahagi niya ang gusto ng tumakbo palayo. Ngunit alam niyang kailangan niyang humarap sa bawat katotohanan. Ang mga araw ay nagiging mas matindi at punong-puno ng tensyon. Si Miguel ay patuloy na nagtatanong, ngunit hindi pa niya alam ang buong kwento. Ang kanyang puso bilang isang ina ay nagbabalik sa kanyang katotohanan. Kailangan niyang maging matatag, hindi lang para sa kanyang sarili kundi para sa anak na nagkakaintindihan sa bawat luha at galit na ipinapakita ng kanyang ina. Sa ika-19 ng Oktubre, nakatagpo niya si Clarissa sa isang coffee shop sa Malate. Ang eksena ay para bang eksena sa pelikula. Si Clarissa ay nakangiti, mukhang walang pakialam. Ngunit sa mata ni Isabela, ramdam niya ang kasinungalingan na bumabalot sa bawat galaw nito. Isa, hindi mo pa alam ang buong kwento, sabi ni Clarissa habang umuupo sa kabilang mesa. Ngunit bago pa man makapagsalita si Isabela, napansin niya ang estranghero na nakatayo sa labas. Hawak ang isang folder na tila may mga larawan at dokumento. Ang bawat detalyang ito ay parang kumukulot sa puso ni Isabela. Ngunit sa halip na sumuko, ang kanyang determinasyon ay mas lalo pang tumindi. Alam niyang ang susunod na akbang ay magtatakda ng kanyang kapalaran at ng kanyang pamilya. Sa sumunod na araw, nagpunta siya sa barangay hall ng Quezon City upang kumalap ng impormasyon tungkol sa estranghero at sa koneksyon nito sa kanyang buhay. Ang bawat opisyal na kanyang kinausap ay nagbigay ng pahiwatig. May lihim na lumulutang sa ilalim ng mga ngiti at pagbati ng mga tao sa paligid niya. At sa kabila ng lahat, si Isabela ay hindi sumusuko. Sa gabing iyon, nakaupo siya sa bubungan. Pinagmamasdan ang buwan na nagliliwanag sa kalangitan. Alam niya, sa bawat lihim na kanyang matutuklasan, mas malapit siya sa katotohanan. Ang sakit, ang galit, ang takot, lahat iyon ay bahagi ng kanyang paglalakbay. Ngunit sa kalooban niya, may bahagyang pag-asa. May kapangyarihan siyang baguhin ang kanyang kwento. At sa bawat hakbang, natututo siyang maging mas matatag, mas maingat, at mas maalam sa mga taong pinapahalagahan niya. Sa huling eksena ng kwentong ito, habang bumababa ang umaga at nagsisimulang sumikat ang araw sa Maynila, nakatayo si Isabela sa harap ng kanilang bahay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa hinaharap, handa sa anumang ibubuga ng mundo. Alam niyang ang pagtataksil ni na Rafael at Clarissa ay bahagi ng kanyang kwento, ngunit hindi ito ang magtatakda ng kanyang buong buhay. Ang tunay na laban ay nagsisimula ngayon.
Isang laban para sa katotohanan, sa hustisya at higit sa lahat, para sa kanyang sariling kapayapaan. Ang susunod na kwento, isang estranghero sa libing, ang pagbubunyag na umalog sa isang pamilya ay magdadala ng bagong misteryo at emosyon na magpapatuloy sa paglalakbay ng kabiguan, katotohanan at katatagan ng puso ng bawat Pilipino.